Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration, isang pag-aaral mula sa pagpapanumbalik sa Diyos, kung handa ka na ipagpatuloy na natin ngayon. Kabanata 1 Bahagi 2. Ang Biblical na kahulugan ng pagpapanumbalik. Pag-aaral sa mga salitang Hebreo at Griego, ang gawain ng Diyos na nagpapanumbalik sa buong kasulatan, at ang pangako ng pagpapanumbalik. At ibabalik ko sa inyo ang mga taong kinain ng balang, Joel Kapitulo 2 versikulo 25, KJV. Hindi inilalahad ng Biblia ang pagpapanumbalik bilang simpleng kaisipang teolohikal lamang. Ito ang mismong tibok ng puso ng plano ng pagtubos ng Diyos. Mula sa unang pangako ng darating na manunubos sa Genesis hanggang sa maluwalhating pangitain ng bagong langit at bagong lupa sa pahayag, patuloy na ipinapakita ng kasulatan ng Diyos bilang siyang nagpapanumbalik sa lahat ng winasak ng kasalanan. Upang lubusang maunawaan ang lawak ng aral na ito, makatutulong na suriin ang mga orihinal na wika ng kasulatan. Ang mga salitang Hebreo sa Lumang Tipan at Griego sa Bagong Tipan ay naglalaman ng mga espesyal na kahulugan na lalong nagpapalalim sa ating pagkilala sa gawain ng Diyos. Ang pag-unawa sa pagpapanumbalik ayon sa Hebreo. Gumamit ang Lumang Tipan ng ilang salitang Hebreo na sama-samang bumubuo ng magandang larawan ng pagpapanumbalik. Bawat isa ay nagbibigay diin sa iba't ibang aspeto ng gawain ng Diyos sa pagpapanariwa sa kanyang bayan. Isa, Shab. Bumalik, lumiko pabalik, ibalik. Isa sa pinakamahalagang salitang Hebreo na may kaugnayan dito ay ang Shab. Daan-daang beses itong lumilitaw sa Lumang Tipan at karaniwang nangangahulugang bumalik, lumiko pabalik, ibalik, o iuwi. Madalas itong ginagamit kapag tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan sa pagsisisi. Bumalik kayo sa akin, at ako'y babalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakyas Kapitulo 3 versikulo 7, KJV. Dito, nagsisimula ang pagpapanumbalik sa paglapit muli sa Diyos. Buong pagmamahal na inaanyayahan ng Panginoon ang kanyang bayan na talikuran ang kasalanan at paniriwain ang ugnayang tipan sa kanya. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagdadalamati sa kasalanan, ito ay tiyak na pagliko pabalik sa Diyos ng may pananampalataya at pagsunod. Ang parehong katotohanan ay makikita sa kwento ng alibughang anak. Bagaman nakatala ito sa Bagong Tipan, ang desisyon ng anak na bumalik sa ama ay sumasalamin sa kahulugan ng Shab. Nagsisimula ang pagpapanumbalik kapag ang makasalanan ay lumapit muli sa ama, na buong galak na tumatanggap sa kanya ng may habag at biyaya. Para sa mga mananampalataya ngayon, ipinapaalala ng Shab na ang pagpapanumbalik ay tungkol muna sa ugnayan bago ang sitwasyon. Nais muna ng Diyos na ibalik ang ating samahan sa Kanya. Kapag naayos na ang ating kaugnayan sa Kanya, ang iba pang bahagi ng buhay ay unti-unti ring makakaranas ng Kanyang nagbabagong biyaya. 2. Rapha. Pagalingin. Ang isa pang mahalagang salita ay Rapha, na ang ibig sabihin ay pagalingin, gamutin, ibalik ang kalusugan, o gawing buo. Ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa Israel. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Exodo Kapitulo 15 versikulo 26, KJV. Ang pangalang Jehovah Rapha ay nagpapakilala sa Diyos bilang banal na manggagamot. Bagaman madalas itong tumutukoy sa pisikal na paggaling, saklaw din ito ang emosyonal, espiritual, at pambansang pagpapanumbalik. Paulit-ulit na sinabi ng mga propeta na pagagalingan ng Diyos ang paglayo ng kanyang bayan, ibabalik ang kanilang puso, at paniriwain ang kanilang ugnayan sa Kanya. Kaya ang paggaling sa kasulatan ay higit pa sa lunas sa sakit, kasama rito ang paghilom ng mga pusong wasak, nasirang budi, watek-watek na ugnayan, at pagod na kaluluwa. Ang paglilingkod ni Jesus ay ganap na tumyupad sa aspeto ng pagkataong ito ng Diyos. Saan man siya pumunta, nagpagaling siya. Nang may sakit, nagpatawad ng makasalanan, ibinalik ang mga itinakwil, at nagbigay pag-asa sa mga nawalan na nito. 3. Shalom. Kapayapaan, pagkabuo, kasapatan. Marahil ay walang salitang Hebreo na mas angkop na naglalarawan sa bunga ng pagpapanumbalik kaysa sa Shalom. Bagaman madalas itong isinasalin bilang kapayapaan, ang Shalom ay higit pa sa kawalan ng gulo. Ito ay tumutukoy sa pagkabuo, kaayusan, kasapatan, kasaganahan, kagalingan, at pagpapalang tipan. Bago pumasok ang kasalanan, naranasan ni Adan at Eva ang perpektong shalom kasama ang Diyos, sa isa't isa, at sa kalikasan. Winasak ng kasalanan ang kapayapaang iyon.
Ang gawain ng Diyos na nagpapanumbalik ay naglalayong ibalik tayo sa tunay na shalom, hindi lamang panlabas na kasaganaan kundi kapayapaang nagmumula sa pakikipagkasundo sa Kanya. Ipinropesya ni Isaias na ang darating na Mesiyas ay tatawaging ang prinsipe ng kapayapaan. Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, KJV. Si Jesus ang nagpapanumbalik ng kapayapaang winasak ng kasalanan. Iba pang pagpapahayag ng pagpapanumbalik sa Hebreo. Gumamit din ng lumang tipa ng iba pang larawan na nagpapayaman sa ating pagkaunawa. Ang pagtatayo muli ng mga wasak na lungsod. Ang pagtitipon sa mga nakalat na bihag. Ang pagbibigay buhay sa mga tuyong buto. Ang pagpapatibay ng lakas. Ang pagbabalik ng kasaganahan. Ang muling pagtatayo ng mga nasirang pader. Ang mga larawang ito ay nagpapakita na ang pagpapanumbalik ng Diyos ay komprehensibo, inaayos niya ang individual, pamilya, pamayanan, at sa huli ay ang buong nilalang. Ang pag-unawa sa pagpapanumbalik ayon sa Griego. Pinalawak pa ng bagong tipa ng paksang ito gamit ang mahahalagang salitang Griego. 1. Apokatastesis, pagpapanumbalik. Lumilitaw ang salitang ito sa mga Gawa Kapitulo 3 versikulo 21. Tinukoy ni Pedro ang mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Inilalarawan nito ang ganap na pagbabalik sa kaayusang nais ng Diyos. Itinuturo nito ang pagbabalik ni Kristo kung saan matutupad na ang lahat ng pangako ng Diyos. Ang kalikasan ay maliligtas na mula sa bunga ng kasalanan, mananaig ang katarungan, maghahari ang katwiran, at ganap na maitatatag ang kaharian ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapanumbalik ngayon ay totoo ngunit hindi pa ganap. Hinihintay pa rin natin ang maluwalhating pagbabalik ng lahat ng bagay. 2. Katartizo, ibalik, ayusin, ihanda, gawing ganap. Isang magandang halimbawa nito ay ang mangingisda na nagtatagpi ng punit na lambat. Ang nasirang lambat ay inaayos ng maingat upang magamit muli ayon sa layunin nito. Ginamit ng bagong tipa ng larawang ito para sa mga mananampalataya. Inaayos ng Diyos ang mga nasirang buhay upang makapaglingkod muli sa Kanyang kaharian. Ang kasalanan ay sumisira, ang biyaya ay nagkukumpuni. Ang dakilang manggagamot ay hindi lamang nagpapatawad, inaayos at inihahanda rin niya tayo para sa mapagpalang paglilingkod. 3. Anakainuo, panariwain. Isinulat ni Pablo, maging kayo'y magbago sa pamamagitan ng pagpapanariwan ng inyong pag-iisip. Mga taga-Roma Kapitulo 12 versikulo 2, KJV. Ang pagbabagong ito ay patuloy na gawain ng banal na espiritu. Binabago ng Diyos ang tao mula sa loob palabas. Ang dating pag-iisip ay napapalitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang takot ay nagiging pananampalataya, ang pait ay nagiging pagpapatawad, at ang kawalan ng pag-asa ay nagiging pag-asa. Ang isipang binago ay unti-unting nakakaayon sa kalooban ng Diyos. 4. Palingganisya, muling pagkapanganak, bagong kapanganakan. Inilarawan ni Jesus ang kaligtasan bilang muling pagkapanganak. Tinukoy din ni Pablo ang paghuhugas ng muling pagkapanganak. Binibigyang diin ng salitang ito na ang pagpapanumbalik ay nagsisimula sa espiritual na pagsilang muli. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagpapabuti ng sarili, ito ay pagiging bagong nilalang. Binibigyan ng Diyos ng bagong buhay ang mga patay sa kasalanan. Ito ang pundasyon ng lahat ng iba pang aspeto ng pagpapanumbalik. Joel Kapitulo 2 versikulo 25, ibabalik ko sa inyo ang mga taon. Isa sa pinakadakilang pangako ng pagpapanumbalik ay matatagpuan sa aklat ni Joel. Kasaysayan at konteksto. Naglingkod si Joel sa panahon ng matinding krisis sa bansa. Isang malawakang pagsalakay ng mga balang ang Samira sa mga pananim sa buong lupain, sinundan ito ng kahirapan, kakulangan sa pagkain, at matinding pagdurusa. Itinuro ni Joel na ang sakunang ito ay paanyaya ng Diyos na magsisi ang buong bansa. Nang sila ay lumapit muli sa kanya, ipinangako ng Diyos ang pagpapala at pagpapanumbalik. Kahulugan ng pangako. Hindi lamang ani o pagkain ang ipinangako ng Panginoon, ipinangako niya ang pagbabalik ng mga taon. Ang mga panahong inubos ng pagkawasak ay hindi mawawala ng kabuluhan, at ubusin ng Diyos ang nawala. Para sa atin ngayon, ipinapakita nito na kaya ng Diyos na kumuha ng kagandahan mula sa pagkasira. Hindi niya mabubura ang nakaraan, ngunit kaya niyang baguhin ang kahulugan at bunga nito. Ang mga masasakit na karanasan ay nagiging patuto ng kanyang biyaya.
Marami ang laging nakatingin sa nakaraan na may pagsisisi, mga taong nasayang sa paghihimagsik, pagdurusa, bisyo, kalungkutan, o pagkabigo. Ngunit mas dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating nakaraan. Ibinabalik niya ang layunin, kagalakan, kapakinabangan, at pag-asa. Ang Diyos na nagpapanumbalik sa Israel ay siya ring Diyos na nagpapanumbalik ng buhay ngayon. Isayas Kapitulo 61 versikulo 1 hanggang 3, ang misyong mesyaniko ng pagpapanumbalik. Bihira ang mga talata na mas malinaw na nagpapakita ng puso ng Diyos kaysa sa Isayas Kapitulo 61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sama sa akin. Pagkalipas ng ilang daang taon, tumayo si Jesus sa sinagoga sa Nazareth at ipinahayag na natupad na ang prophesyang ito sa kanyang sarili, Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 21. Inilarawan ni Isayas ang kanyang misyon ng detalyado, dumating siya upang mang-aral ng mabuting balita sa mga mapagkumbaba, magtal ng mga pusong bagbag, magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, magbukas ng kulungan sa mga nakagapos, aliwin ang lahat ng namimigati. Magbigay ng ganda sa halip na abo. Magbigay ng langis ng kagalakan sa halip na pagdadalamati. Magbigay ng kasuotan ng pagpupuri sa halip na bigat ng diwa. Pansinin na ang bawat pangako ay tumutugon sa iba't ibang uri ng pagkasira ng tao, espiritual, emosyonal, panlipunan, at walang hanggan. Tanging si Kristo lamang ang tunay na makapagpapalit sa pagdadalamati tungo sa kagalakan at kawalan ng pag-asa tungo sa matibay na pagtitiwala. Ang pagpapanumbalik sa kasaysayan ng Biblia. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay ng mga karaniwang tao. Si Jose, ipinagkanulo ng mga kapatid, naibenta, inakusahan ng mali, at nakulong, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Pagkalipas ng maraming taon sinabi niya, inisip ninyong masama laban sa akin, ngunit inisip ng Diyos para sa ikabubuti, Genesis Kapitulo 50 versikulo 20. Ibinigay ng Diyos kay Jose ang higit pa kaysa sa nawala, at ang kanyang paghihirap ay naging daan upang iligtas ang marami. Si Job, nawala ng mga anak, ari-arian, kalusugan, at pangalan, ngunit nanatili ang kanyang pananampalataya. Matapos ang pagsubok, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kasaganahan at pinagpala ng higit pa kaysa sa una. Si Noemi, umuwi galing sa Moab na pakiramdam ay walang-wala at puro kapaitan na lang ang tawag sa sarili. Ngunit sa pamamagitan ng paglalaan ng Diyos, pumasok si Ruth at Boaz sa kanyang buhay, na ibalik ang kanyang kagalakan, at naging bahagi pa siya ng angkan ni Jesus. Si David, ang kanyang matinding kasalanan ay nagdulot ng matinding lungkot, ngunit matapos ang tapat na pagsisisi ay pinatawad siya at ibinalik ang kagalakan ng kaligtasan. Bagaman may natirang bunga ng kanyang ginawa, na ibalik ng Diyos ang kanyang ugnayan at paglilingkod. Si Pedro, itinanggi si Jesus ng 3 beses at tila natapos na ang kanyang misyon. Ngunit pagkatapos mabuhay muli si Jesus, ibinalik siya ng buong pagmamahal sa tabi ng dagat ng Galilea, at siya ay naging matapang na saksi at pastol ng simbahan. Ang alibughang anak, ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig ng ama. Umuwi ang anak na puno ng kahihiyan at inaasahang itakwil, ngunit sinalubong siya ng ama na tumatakbo, niyakap, ibinalik ang karapatan, at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ipinapakita nito kung paano tayo tinatanggap ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Malinaw na malinaw ang patuto ng kasulatan, ang Diyos ay tagapagpanumbalik. Maging sa pamamagitan ng mga propeta, paglilingkod ni Kristo, o karanasan ng kanyang bayan, patuloy na ipinapakita ng Panginoon na kaya niyang tabyusan ang lahat ng nasira. Ang kanyang pagpapanumbalik ay hindi panlabas lamang, umaabot ito sa pinakaloob ng ating pangangailangan, binabago tayo para sa kanyang luwalhati, at inihahanda tayo sa araw na gagawin niyang bago ang lahat. Habang ipinagpapatuloy natin ang pag-aaral, makikita natin na ang pagpapanumbalik ay hindi lamang pangakong hahangaan kundi katotohanang mararanasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, ang tagapagligtas na nagpapagaling sa wasak, nagpapanariwan ng kaluluwa, at tumutupad sa bawat pangako ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.